Gagawa pala ako ng katre na kakaiba yung kanyang design gamit itong bamboo na bayog kung tawagin sa amin. Itong gagawin ko pala, bali wala na itong design na katulad nito na design no, na upuan na ginawa ko sa bahay. So, bali ganyan pala yung mga proseso ko dito. Nag-cutting muna ako. Pagkatapos ko nag-cutting dyan, ayun, binalatan ko na yan siya. Pagkatapos kong binalatan, nilinisan ko na para mas malinis talaga siyang tingnan. At saka ginawa ko na siya ng kung tawagin sa amin suliras. Dito kasi ikakabit yung kanyang sahig. Pagkatapos siya na pinantay ko lang ito para paglagay ng sahig, pantay talaga yung pagkalagay ng sahig. Pag matapos ko na itong linisan, so i-assemble ko na ito. So, ganito lang pala yung paglinis ko dito para mapantay ko siya. Sa mga solid viewers ko pala, so ito na, ginawaan ko na talaga ng long video itong mga ginagawa ko ng mga design sa bamboo at saka sa driftwood. Bali, minarkingan ko na pala dito para i-assemble ko na siya. So ganito lang pala yung proseso ko dito sa pag-marking. Para pagbutas ko, may marking na siya para paglagay ng kanyang suliras, kung tawagin sa amin dito, nalagay ng kanyang sahig, pantay talaga siya. So ganyan lang yung pagbutas dyan sa pag-assemble nito. So napakakapaling kasi yung na ito na kawayan na tinatawag sa amin bayog. Napakakapal siya na uri na kawayan, pero napakatibay ito na uri na kawayan. Ginamitan ko pala ito ng barina para hindi na ako mahirapan maglukob. Kung tawagin kasi sa amin itong pangbutas na ito, lukob. Mahirap kasi ito butasan lalo na pagtuyo. At saka itong ginamit ko kasi na bayog, tuyong-tuyo lang talaga siya. Ang kagandahan lang talaga dito pag tuyong-tuyo na hindi na siya kung tawagin sa amin magpupos. Kung tawagin naman sa Tagalog, liliit siya. So may posibilidad kasi ito pag magpupos siya, sigurado talaga na magagalaw-galaw ito siya. Lalo na kung bagong putol mo siyang gawin. So talagang may posibilidad talaga na gagalaw-galaw itong gagawin kong katre. So ganito pala yung mga proseso ko dito. Bali itong ginagawa ko pala, ito pala yung taguan ng dulo ng sahig para mas malinis talaga siyang tingnan. So kaya ginawan ko na ito para talaga pulidong-pulido talaga para paglagay ko ng sahig. So hindi talaga makita yung dulo ng sahig. Ganito na pala yung forma ng lagayan niya ng sahig. Pag ma-assemble ko na ito, lalagyan ko naman siya ng sahig. So ganito lang pala yung mga proseso ko dito sa paggawa. Bali sundan nyo lang talaga mga boss. At saka pasensya lang talaga kayo mga boss sa aking pag voice over dahil siyempre hindi naman tayo sanay talaga sa pag voice over lalo na kung long video. So nahihirapan din ako na mag-isip-isip kung ano pa yung isasabi ko dito na explanation. Basta sundan nyo lang yung paggawa ko mga boss, kayang-kaya nyo yung gawin. Ito naman pala yung binibutasan ko. Bali ito naman yung kanyang paa. So ganyan lang, butas-butas lang din mga boss. Tsaka pahirapan lang din sa pagbutas. Pero kailangan mo lang talaga dito ng tiyaga para makagawa ka talaga ng katre na higaan. Itong katre pala na ginagawa ko, pinagawa pala ito ng aking auntie dahil nakita niya man yung paggawa ko ng upuan, kaya nagpagawa din siya sa akin. Hindi niya na pala ito pinalagyan ng mga design kasi gusto niya talaga na natural lang talaga na walang design na itim-itim. So kahit ako mga boss, mas gusto ko talaga yung natural lang talaga siya kasi mas maganda siyang tingnan. So makita niyo ito mga boss pag matapos siya, siguradong maganda itong tingnan kasi ang forma nito parang nasa beach ito na na katre dahil ang forma nito nag-curve yung forma nito na talaga ma-relax ka talaga kung humiga ka. So bali ito na pala yung kanyang ginamit ko dito para mag-curve siya. Kayo na lang talaga mag-iintindi sa aking pagsalita dito sa pag-voice over mga boss dahil kung tawagin kasi sa amin itong ginagawa ko katre, kung sa Tagalog naman ito kama. Basta nakadepende na din kasi marami naman tayong lingwahe talaga na tawag dito sa ginagawa kong kama na ito. So bali ganito lang pala yung pagproseso ko dito mga boss. Nilagyan ko na pala siya ng bolt para mas matibay talaga siya. Ito kasi yung nagsisilbing magpapahigpit sa talaga sa gagawin kong kama. Pagkatapos ko palang malagay yan, so kailangan ko lang talaga yan siyang pahigpitan para mas matibay talaga. Itong ginagawa ko na ito, natutunan ko lang din ito sa dati naming lugar at saka sa aking lolo. Tsaka bago ako nakahilig sa driftwood, so ito muna yung mga ginagawa ko noon. So kaya ngayon binalikan ko naman magawa-gawa dahil parang nakakamiss din kasi gumawa ng mga ganitong uri na design sa bamboo. So matapos ko din ito mga boss, gagawa naman ako ng art design mula sa driftwood na naman yung ating gagawin na ipapakita sa inyo. Ayan, tinulungan na pala ako dito ni Uncle para malagay ko na din ito kasi kailangan din ito ng alalay. Ang may-ari pala nito yung asawa ni Uncle, yung aking auntie. Kaya tinulungan ako dito ni Uncle, parang kursunada niya din kasi ito. Sabi ko kasi kay Uncle maganda itong higa-higaan at saka napakaganda mag-relax dito lalo na kung mamasyal ka sa beach at saka dadalhin mo ito. Siguradong talagang ma-relax ka talaga sa beach mga boss at saka magiga-higa ka ba at saka naka-sunglass ka, siguradong makikita mo talaga yung mga magagandang corals sa gilid-gilid ng dagat. Charot lang. So ayan na mga boss, sinubukan ko na pala ito at sabi ko ang kilo, napakaganda mag-relax dito lalo na kung sa dagat ka. So napa-smell talaga si Uncle. So nilagyan ko na pala ito ng kanyang sahig. Balikan ito lang pala mga tirada natin dyan mga boss sa paghati nito. At saka kailangan talaga yan siya naka-uniform talaga yung paghati nito para paglagay nito sa sahigan niya. So pantay na pantay talaga siya. So ganito lang yung mga tirada natin dyan sa pag pag siparit-siparit. Ganyan sipain mo lang yan mga boss. Napakadali lang talaga yan siya masiparit. Ganyan lang. Sipa-sipa lang yan. So ganyan lang. Pagkatapos yun masipa-sipa na yan mga boss at saka masiparit-siparit. So kailangan mo na siyang linisan. Ganito lang pala pag expert ka na sa paglinis nito mga boss. So ganyan lang yung mga tirada mo. Tanggalan lang yung tiyan niya, sa gilid niya. Pagkatapos pala niyan, di ba?
ready na kaagad yan siya na pangsahig. Kaya nagsahig na pala ako dito at saka andito naman si Uncle dahil excited talaga siya na makita yung ang resulta nito. Paano ko siya ginagawa at saka kung paano ko siya sahigan. At saka sabi ko, Uncle, maganda talaga ito, Uncle, pag matapos ko ito. So kung magligo tayo ng beach, dadalhin natin ito at saka pwede natin itong higa-higaan dun sa may gilid ng dagat para habang nagre-relax at saka naka-sunglass ka, siguradong madadama mo talaga yung kagandahan talaga ng dagat. Charot lang. So bali, ito na pala mga boss, natapos ko na pala siyang nasaigan dito. Ang proseso ko naman pala dito, ayan, nilagyan ko na pala siya ng uway o kung tawagin sa Tagalog, ratan. So ayan, kailangan ko yan siya na tahiin para mas matibay talaga siya at saka maging dipinsa na din ito sa iyong short. Kasi yung pako niya, may posibilidad kasi ito pag upo mo yung dulo ng pako, may posibilidad na pwedeng mabutas yung ngayong short nito. So ito yung mga tirada natin dito para hindi siya mabutasan yung ating short ng pako. Tsaka ito, dagdag tibay pa rin siya mga boss dahil napakatibay din itong ratan na kung gamitin sa mga ganitong uri na native product design. Pagkatapos ko pala yan, nilagyan ko pala siya ng pako. Pagkatapos sinanggal ko yung mga dulo-dulo ng ratan. At saka nilinisan mga boss. Pagkatapos ko pala itong malinisan, so kailangan ko na din tanggalin yung kanya dulo ng bolt para mas malinis talaga siyang tingnan. Kasi may posibilidad kasi ito minsan na masagi mo ito, siguradong masusugatan yung paa mo nito at saka yung tuhod. So kailangan talagang tanggalin yung yung dulo nitong kanyang bolt para mas maganda talaga at saka safety talaga. At saka nilagyan ko na pala siya ng varnish. Ang nilagay ko pala dito na varnish niya, bali natural lang pala siya. Pwede din dito yung maple na varnish, pero mas maganda yung natural lang talaga na varnish para ma-appreciate mo talaga dito yung natural lang talaga na kulay ng kawayan. Nakadepende na din yan mga boss kung ano din yung gusto nyo na kulay talaga na ilalagay dito na varnish. So bali ito na pala yung resulta ng aking ginawa na kama. So ayan mga boss, napakaganda mag-relax ito dahil yung likod mo talaga dito mga boss, napaka-komportable talaga siya. Bali ito lang pala yung pinagawa ni auntie sa akin na hindi niya naman masyadong pinahabaan talaga ito. Pwede naman ito na pataasan pa siya na sakto-sakto talaga sa inyong height. Hanggang dito na lang mga boss at saka abangan nyo yung mga art design ko mula sa driftwood at saka sa bamboo. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyong panonood.